Kuya Dax, ako po si Jen. 23 years old at tubong Baguio. Pero kasalukuyang nandito na sa Metro Manila at naninirahan sa ninong ko. Maaga po kaming naulila sa ama. Bata pa lang kami ng kapatid kong si Leo ay namatay na ang papa namin dahil sa isang malalang sakit. At dahil nga sa nangyari, doon siguro nagsimula ang paghahanap ko ng pagkalinga ng isang ama. Sa tuwing nakikita ko ang mga barkada kong may tatay na sumasama sa kanila sa school activities, napapatanong ako sa sarili ko na ano kaya ang pakiramdam ng may ama na gumagabay sa'yo? Dahil nga sa maaga kaming iniwan ni Papa, si Mama naman sinubukan kaming buhaying mag-isa. Pero sino ba naman siya para kayanin ang lahat, di ba? Kaya napilitan siya maging OFW. Alam ko namang mahirap ang naging desisyon niyang iyon na iwan kami ng kapatid ko para magtrabaho sa ibang bansa. Iniwan niya kami para lang masigurong may makakain kami sa araw-araw. Tanda ko pa, iyak ako ng iyak nung una. Pero wala naman ako magagawa para pigilan siya. Ang palagi niya lang sinasabi sa akin, kung gusto naming may makain at may babaon kami ni Leo sa school, kailangan niyang gawin iyon. Inihabilin niya kami sa tiyahin naming kapatid ng papa namin. Dapat doon ako nakaramdam ng kalinga. Pero kabaliktaran na nangyari. Imbis na pagmamahal, puro panlalait at unlimited utos lang ang mga nakukuha ko. Ang naging turing niya sa akin ay hindi pamangkin, kundi alilang utusan. Pero pasalamat na nga lang ako na sa akin niya lang ginagawa iyon at hindi sa kapatid ko. Siguro dahil kamukha ni Leo ang tatay namin na bunsong kapatid ng tiyahin naming iyon. Ako kasi kamukha ni Mama na sa simula pa lang alam kong ayaw nito sa mama ko. Kung minsan gigising pa ako ng madaling araw para lang matapos sa mga pinapagawa niya sa akin na maaga. Tapos maririnig ko pa siyang nagbubunga nga na para bang wala akong ginawang tama. Si Leo naman hindi ko naman masisisi. Kasi masyado pang bata para ipagtanggol ako sa tiyahin namin. Sinubukan ko namang tisin ng lahat, Kuya Dax. Pero dumating na sa punto na hindi ko na talaga kinaya. At doon ako nagrebelde. Napabarkada sa mga maling barkada. Sumasama kahit saan ako dalhin, saan ako hilahin. Natuto ako magbisyo at gumala ng gabi. Para bang sinasadyang gawin ng lahat ng bawal kasi doon ko lang naramdaman na may pumapansin na sa akin. Kahit mali, at least may nakakausap ako, may nakakasama ako. At higit sa lahat, naiiwasan ko ang tiyahin ko. Pero habang tumatagal, naramdaman kong napapariwara talaga ako. Wala nang nagiging direksyon ng buhay ko. Kung minsan pa nga kapag tinitingnan ko si Leo, naiiyak na lang talaga ako. Kasi sumasagi sa isip ko, ako yung panganay. Ako dapat yung maging ehemplo sa kanya. Ako dapat ang nagpapakita na matatag ako. Na ako dapat ang tinutularan niya. Dapat ipinapakita ko na siya yung dahilan kung bakit dapat lumalaban ako. Pero ako pala mismo ang nagpapakita ng kahinaan sa kapatid ko. Hanggang sa nagbalik si Ninong Army sa buhay namin. Siya ang best friend ni Mama since high school pa lang sila. Binata pa rin hanggang ngayon si Ninong Army kahit nasa 45 na siya. Pero hindi mo akalain sa itsura niya na nasa edad na siya kasi fit pa rin ang katawan niya at palaging postura. Parang siya ang naging tatay figure sa amin, lalo na sa akin. Siya ang unang tumulong sa akin nung pakiramdam ko wala nang natira para sa akin. Siya ang nagsabing pwede pa akong bumangon sa pagkakalugmo ko. Kuya Dax, naalala ko pa kung paano bumalik si Ninong Army sa buhay ko. Nung time na wala talagang direksyon ng buhay ko. Puro sablay ang mga ginagawa ko. Nagumpisa iyon isang gabi pagkatapos kong makipag-inuman sa barkada ko. Halos gumapang na ako pauwi. Amoy alak at muntik nang mahulog sa kanal kung hindi lang may humawak sa braso ko. At si Ninong Army nga iyon. Hindi ko in-expect na doon kami muling makikita kasi matagal ko na rin siyang hindi nakasama mula nung umalis si Mama. Dinala niya lang ako sa isang karinderyang bukas kahit malalim na ang gabi. Pinakain ng lugaw. Pinainom ng kape para daw mahimasmasan ako.
Tapos naghintay siya hanggang medyo luminaw na ang isip ko. Ang weird lang Kuya Dax, kasi sa lahat ng sermon na nakasanayan ko sa tiyahin ko, wala akong narinig na kahit isang salita mula kay Ninong Army tungkol sa pagiging pasaway ko. Tahimik lang siya habang pinapanood akong kumain. Simula nga nun, mas madalas na niya kaming kumustahin ng kapatid ko. Tinatanong kung okay lang ba kami, kung nakakain ba kami ng maayos, kung pumapasok ba kami sa school. Siyempre ako madalas hindi na. Pero imbis na sermonan ako, bigla na lang siyang nag-aabot ng tulong pinansyal para sa panggastos namin ng kapatid ko. Kabilin-bilinan pa niya na huwag na lang daw sasabihin sa tiyahin namin. At nang matapos nga akong kumain, doon ako nagsimulang magkwento kung bakit naging ganun ako. Naramdaman ko naman ang awa niya sa mga pinagdaanan namin. Jen, kung gusto mo, sa bahay ko na lang ikaw tumuloy. Welcome ka naman doon. Ako na lang bahala magpaliwanag sa mama mo. Si Leo naman, hayaan na lang natin sa tiyahin mo kasi base naman sa kwento mo, mabait naman sila kay Leo kaya wala tayong magiging problema doon. Hindi ko na lang din sasabihin ng mga pinagdaanan mo sa poder ng tiyahin mo kay mama mo. Baka kasi pag nalaman ng mama mo at kumprontahin niya ang tiyahin mo doon pa magsimula na gawin din niya kay Leo mga ginagawa niya sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Palagi naman natin siyang kukumustahin. Pero ngayong gabi, umuwi ka muna sa tiyazon mo. Magpaalam ka ng maayos sa kanya at kay Leo. Sabihin mo na lang isasama kita sa Manila kasi papasok kita ng trabaho. Noong una, hindi ako makapaniwala. Kasi sanay na ako na lahat ng bagay may kapalit. Pero sa kanya, ramdam kong sincere si Ninong. Walang hinihinging kapalit. Sinunod ko ang sinabi niya na magpaalam ng maayos kay Tia Azon at kay Leo. Hindi naman ako nahirapan kasi pumayag kaagad si Tia Azon. Ang sabi pa niya, mas okay na daw yun para malayo ako sa mga bad influence at sa mga bisyo ko. Nung gabi ding iyon ay nag-impake na ako para kinabukasan maaga pa lang makapunta na ako sa tinutuluyan ni Ninong. Kinabukasan nga pagsikat pa lang ng araw, pumunta na kaagad ako sa pansamantalang tinutuluyan ni Ninong. Sakto naman pagdating ko ay gayak na rin siya paluwas ng Maynila. Nung unang gabi ko sa bahay ni Ninong dito sa Maynila, nanibago ako. Masyadong tahimik. Wala na yung mga sermon ni Tia na nakasanayan ko. May sarili akong kwarto na hindi na ako nakahiga sa sahig na nilalagyan lang ng panig. Doon ako unang nakatulog ng mahimbing. Nang walang kaba na baka pagalitan o sigawan ako kinabukasan. Si Ninong naman parang naging tutong tatay ko talaga. Palagi niyang sinasabi sa akin na maging feel at home daw ako. Naging maalaga siya sa akin. Lahat ng kailangan ko habang wala pa akong trabaho, binibigay niya nang wala siyang ine-expect na kapalit. Basta wag lang daw ako mahihiyang magsabi kung may kailangan pa ako. Hindi din niya ako inuobliga na maghanap ng trabaho kahit iyon ang ginamit naming dahilan para makasama ako sa kanya. Pero Kuya Dax, may isang bagay akong hindi agad napansin. Habang mas nakikilala ko siya, mas parang lumalalim yung tingin ko sa kanya. Oo, tinitingala ko siya bilang ninong ko, bilang tatay figure ko. Pero may kakaiba talaga. Parang may kung anong bagay na hindi ko maipaliwanag. Hinding-hindi ko makakalimutan yung unang linggo ko sa bahay ni Ninong Army. Para akong napadpad sa ibang mundo. Sanay ako nagigising sa umaga. Bunga nga agad ni Tia ang babati sa akin. Tapos sisimulan ko ang araw sa mga utos at mura na pang nagkakamali ako ng intindi. Pero sa bahay ni Ninong, pagising ko, ang maririnig ko lang ay tunog ng kettle sa kusina at amoy ng aroma ng kape. Nga pala ang bahay ni Ninong ay hindi naman ganun kalaki Kuya Dax. Nasa isang tahimik na subdivision iyon. May maliit na garden sa harap na may mga paso at iba't ibang halaman. First morning ko, nagulat pa ako kasi sabay kami mag-almusal ni Ninong. Hindi ako sanay na may kasabay kumain na hindi ako binibigyan ng listahan ng mga gagawin ko sa isang araw. Nga pala Jen, kung nainip ka pwede kang lumabas-labas dyan. Maglakad-lakad, mag-jogging. Para naman ma-explore mo na ang paligid dito.
Habang tumatagal, unti-unti na akong nakakabangon. Hindi na ako laging puyat dahil sa kagagala. Hindi na rin ako aburido dahil hinahanap ng katawan ko yung mga bisyo ko. Kapag nakikita ko si Ninong na busy sa pagtatrabaho sa maliit niyang opisina sa bahay, na-inspire na ako. Parang gusto ko ring ayusin ang sarili ko. Pero kasabay ng pagbabagong iyon, may kakaibang pakiramdam na unti-unting umuusbong. Kapag nakikita ko si Ninong na nagluluto habang nakasando lang, parang may kumakabog sa dibdib ko. Pero hindi ko kagad in-entertain yon. Inisip ko na lang na baka dala lang ng sobrang kabaitan niya sa akin, sa pagiging father figure niya sa akin na matagal ko nang inaasam. Kuya Dax, isang gabi ang hindi ko makakalimutan. Simpleng gabi lang iyon. Kumain kami ng hapunan, nagligpit ng mga pinagkainan. Pagkatapos magligpit, si Ninong nagpaalam na maliligo after naming iligpit yung pinagkainan namin. Ako naman naiwan lang sa kusina habang kinakalikot ang bagong phone ko na inirigalo sa akin ni Ninong bilang pa-birthday niya. Paglabas ni Ninong sa banyo, basa pa ang buhok niya. Tumutulo ang tubig mula sa buhok niya pababa sa liig at nakatapis lang ng puting tuwalya. Sa liwanag ng hallway, kumintab ang balikat niya at kitang-kita ko yung dibdib at yan na kahit 45 na siya, toned pa rin. Halatang kahit sa edad niyang iyon ay alagang-alaga pa rin niya ang sarili niya. Parang bumagal talaga ang oras ko nun. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatitig sa kanya. Pero pakiramdam ko, tumigil talaga ang mundo ko. Hindi ako prepared makita siya sa ganung ayos. Agad akong umiwas ng tingin, kunwari busy sa cellphone ko. Pero huli na pala. Nakaukit na sa isip ko yung imahe niya. Kinagabihan habang nakahiga ako, paulit-ulit bumabalik sa isip ko yung nakita ko. Pinipilit kong ibaling sa ibang bagay, pero hindi ko talaga kaya. Sa bawat pikit ng mata ko, siya ang nakikita ko. Sa isip ko, nagsisimulang pumasok ang mga bagay na hindi ko dapat iniisip. Doon nagsimulang magulo lalo ang takbo ng utak ko. Kasi sa unang pagkakataon, inamin ko sa sarili ko, may kakaiba akong nararamdaman. Hindi lang iyon paghanga. Hindi lang appreciation sa mga ginagawa sa akin ni Ninong. Sa mga pagmamalasakit niya sa akin, may halong something na. Kaya Dax, simula nung gabing nakita ko si Ninong galing banyo, para akong kinulam ng 10 mangkukulam. Kahit anong gawin ko, bumabalik sa isip ko yung itsura niya. At mas lalo akong natakot kasi hindi lang ito simpleng alaala. Sinimula na rin niyang pasukin ang utak ko kahit sa panaginip. Una kong beses na napanaginipan siya, magkasama kaming nanonood ng TV. Pero bigla raw siyang lumapit at hinawakan ng balikat ko. Tapos dahan-dahan akong iniharap. Sa panaginip ko, ramdam ko yung bigat ng tingin niya. Tapos bigla akong nagising na pawis at hindi ako makapaniwala na ganun kalinaw ang bawat detalye. Sunod-sunod pa ang mga gabing may panaginip akong kasama siya. Minsan nasa kusina kami, minsan nasa garden, pero madalas nasa sala kami. Pero ang mas mahirap, kahit gising ako, pumapasok siya sa imahinasyon ko. Halimbawa, mag-isa akong nakaupo sa kwarto, pero bigla kong maiisip yung itsura niya ng bagong ligo. O kaya kapag may moment na magkasama kami sa mesa, bigla akong na-stuck sa simpleng paghawak niya ng baso o yung paraan niya ng pagkagat niya sa pagkain. At alam ko naman Kuya Dax na hindi tama iyon kasi sa bawat imahinasyon ko, nararamdaman kong hindi na siya si Ninong. Hindi ko na siya tinitingnan bilang tatay figure ko. Sa utak ko, siya na yung taong gusto kong lapitan, gusto kong hawakan, gusto kong makasama ng higit pa sa dapat. Kuya Dax, habang tumatagal ang paninirahan ko sa bahay ni Ninong, mas lalo akong nababahala sa sarili kong damdamin. Kasi hindi lang ako ang may mga kilos na kakaiba. Unti-unti ko ring napapansin na parang may mga bagay na ginagawa si Ninong na hindi ko alam kung normal lang o
may pahiwatig din o talagang assuming lang talaga ako. May mga gabi, bumababa ako para kumuha ng tubig para uminom. Pagbukas ko ng ref, napansin kong gising pa pala siya. Nakaupo sa sala at nanonood ng TV. Tapos iba yung titig niya sa akin. Minsan naman kapag sabay kaming kumakain, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin tapos biglang babawiin pag napapatingin din ako sa kanya. At eto pa Kuya Dax, may mga pagkakataon na tatawagin niya ako para magpatulong na mag-ayos ng gamit kahit kaya naman niyang gawin yon mag-isa. At habang tinutulungan ko siya, hahawakan niya yung kamay ko. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-o-overthink. Baka kasi dala lang ng dami ng iniisip ko kaya lahat ng kilos niya napapansin ko at binibigyan ko ng ibang kahulugan. Pero ramdam ko, iba talaga. May something. Ngayong nasa punto na ako ng buhay ko na malinaw na ang naramdaman ko, mas lalo kong natatakot Kuya Dax. Mahal ko si Ninong Army. Sigurado ako doon. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong klaseng pagmamahal iyon. Pagmamahal ba ng isang anak na matagal nang uhaw sa kalinga ng isang ama? O ibang klaseng pagmamahal na bawal at hindi maintindihan ng iba? Kapag kasama ko siya, ramdam ko ang kakaibang saya. Pero kasabay nito, may bigat din sa dibdib ko kasi baka isang araw, bumigay ako at masabi ko ang mga salitang hindi dapat. At kapag nangyari yon, baka tuluyan siyang lumayo. At kapag nawala siya, hindi ko alam kung paano ko hahanapin ang mundo ko. Paano ko dadalhin ng ikalawang beses na mawawalan ako ng isang ama. Kaya ngayon, hindi ko alam kung dapat pa ba akong manatili sa poder niya. Kasi habang nandito ako, mas lalo akong nalilito sa damdamin ko. Pero kung aalis naman ako, baka iyon ang simulan ng panibagong pagbagsak ko. O baka maligaw uli ako ng landas. Mga kamundo, gusto ko sanang itanong sa inyo. Kung kayo ba ang nasa sitwasyon ko, mananatili pa ba kayo sa piling ng taong mahalaga sa inyo kahit iba na ang nararamdaman nyo para sa kanya? O pipiliin yung lumayo bago pa masira ang samahan nyo? Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa mga sasagot ng katanungan ko. Tulungan niyo po ako kung anong magandang gawin. Maraming salamat po Kuya Dax sa pagbibigay ng boses sa kwento ko sa channel mo. More power po at more subscribers to come. Ako si Jen. At ito, ang true confession ko. Nga pala guys, meron na akong pa-membership ngayon. Kung gusto nyo maging advance sa mga i-upload kong kwento, bago po talaga siya i-public, meron po tayong membership na isa po sa perks natin ay magiging advance po yung pakikinig ninyo. At syempre, meron din tayong pa-shoutout sa mga pa-members natin. Special shoutout. Kung meron kayong mga short messages, babasahin po natin yan on air. At kung gusto nyo pong balikan yung mga unang upload ko na naging reason kung bakit medyo naglaylo tayo sa mga content natin, isa po yun sa perks ko. Madami-dami din po yun. Bibigyan ko po kayo ng access doon. All you have to do is magbigay po kayo ng email ninyo, kahit anong email na pwede nyo ma-access pa rin para ma-access nyo yung mga old stories na yun. Syempre, pag nagpa-member po kayo nyan, mura lang naman po monthly. Tulong nyo na rin po yan para po ma-maintain natin yung channel natin kasi para po mas maayos yung recording natin at syempre yung mga tools na ginagamit natin for editing. Mag-avail na po kayo ng membership, mura lang naman po yan. At siguro pag lumaki-laki pa ang channel natin at pag nagpa-merch na ako, syempre kayo po ang unang maaambunan ng biyaya. At iniisip ko rin po mag-upload din po ako ng mga behind the scenes kung paano ko po nabubuo ang isang kwento, kung paano po siya ni-record at yung mga bloopers. So akala nyo talaga perfect yung pag-record ko, walang pagkakamali. Meron po yan, marami po yung mga bloopers, mga bulol moments po. Doon ko po i-upload, exclusive lang po sa mga members ng ating channel. So sana po makapag-avail kayo, malaking tulong rin po yan sa channel ko. Nga pala, may mga ginawa rin ako dyang special badges sa mga members na makikita pag nag-comment kayo at mga emoji na personalize sa channel na ito na magagamit nyo po kung sakali magko-comment kayo o pupunta po kayo sa premiere kung may premiere po ako ng kwento. Magagamit nyo po yun, exclusive lang po sa inyo yan.
sa mga members. So, maraming salamat in advance. Hanggang dito na lang po at kita-kits po tayo or kita-kinig po tayo sa susunod na kwento.